Kamamatay pa lang noon ni Rostom Padilla nang bumungad sa mata ng publiko ang isang kakaibang personalidad sa mundo ng Philippine showbiz, si Bibi Gandang Hari. Noon pa man na ikwento na ni Bibi Ganda ang kanyang masalumuot na pag-ibig ng gusto niyang gawing isang pelikula sa showbiz. Sinabi niya, "Sabi ko, mahirap iyan. Bukod sa napaka-personal, kailangang humingi ng permiso sa taong patutungkulan nito. May option na gawing fiction ito. Pero sabi ko, mag-a-attract lang ito ng kontrobersiya, bagay na iniiwasan ko." Lalo pat na ikwento noon ng batikang manager na si Tito Alfie Lorenzo ang nangyari sa US with Rostom, Piolo Pascual at ang superstar ng showbiz noon na si Judian Santos. Sa vlog ni Bibi Gandang Hari, kumakailan lamang, idinitalye niya ang nangyari umano kina Rostom at Piolo sa San Francisco sa California noong taong 2001. Bagamat itinago pa niya sa biblical character na sina David at Jonathan ang mga pangalan ni Rostom at Piolo, ilang beses direktang pinangalanan ni Bibi Gandang Hari ang dalawa habang nagkukwento. Ang agad ito naging mitsan ng mas matinding mga bangayan online. May mga nagsabing dapat nang tudukan ang usapin dahil wala namang malinaw na mapapatunayan matapos ang napakaraming taon. Ngunit may ilang ding naniniwalang may dahilan kung bakit hindi bumibitaw si Bibi Gandang Hari sa kanyang mga pahayag. Para sa kanila, maaaring may mga sugat na nakaraan na hindi pa tuluyang naghihilom. May mga emosyon na kahit ilang dekada na ang lumipas ay nanatiling buhay sa alala. Sa likod ng lahat ng ito, isang mas malalim na tanong ang lumulutang. Hanggang saan ang karapatan ng isang tao na ikwento ang sarili niyang karanasan kung may ibang taong masasangkot dito? Maaari bang magsalita tungkol sa nakaraan kung ang isa sa mga taong bagay ito ay ayaw nang balikan pa ito? Ito ang mga tanong na ngayon ay pinagdidebatihan hindi lamang sa showbiz, kundi maging sa social media at sa hanay ng mga ordinaryong Pilipino. Habang patuloy na umiinit ang usapin, marami ang nakapansin na natiling tahimik noon si Piolo Pascual at ang kanyang kampo. Walang direktang sagot, walang emosyonal na payag at walang pag-atake pabalik. Para sa ilan, ito raw ang pinakamalakas na paraan ng pagharap sa kontrobersiya at piliing huwag patulan. Ngunit para naman sa iba, ang katahimikan ay lalo lamang nagpapalalim sa misteryo na bumabalot sa isyong ito sa loob ng maraming taon. At marami ang agree dito na lumabas man sa bibig ni Piolo Pascual na na-inlove nga sa kanya ang isang Rostom Padilla. Kaya ganun na lamang ang panggagalaiti ni Bibi Gandang Hari. Sa uli, isa lamang itong malinaw. Hindi pa rin tapos ang usaping ito sa mata ng publiko. Habang may mga taong gustong ibaon na lamang sa remote ang nakaraan, mayroon ding naniniwalang ang katotohanan anuman ito ay dapat harapin ng buong tapang. Sabagay, kung iisipin mo nga naman, ang realidad ay pwedeng mangyari pero hanggang doon na lamang iyon sa mga boundaries dahil init lamang iyon ng katawan at sa kampo ng isang Piolo Pascual, mahirap aminin na posibleng ngang magka-inlove siya sa isang Rostom Padilla dahil sa sexualidad na bagay naman na idinidiktik ng isang Bibi Gandang Hari magpasa hanggang sa ngayon. Ngunit sa isang bansang nanatiling hati ang pananaw tungkol sa gender, identity at privacy, tila mananatiling komplikado ang bawat revelasyong kagaya nito. At habang patuloy ang katahimikan ni Piolo Pascual at ang matapang na paninindigan ni Bibi Gandang Hari, lalong tumitindi ang tanong na sambayanan. Ito ba ay simpleng pagbabahagi lamang ng nakaraan o isa na namang pasabog na muling yayanig sa pundasyon ng Philippine showbiz?